Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Kailan ko nakakita ng isang paglilitis kung saan hinahayaan ng presiding judge o presiding officer ang hayaan ng isang abogado ng kabilang panig na mag-deliver ng speech at hindi magpresenta ng testigo at tanungin niya nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number two, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ang pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni BP Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Hindi naman itinatanggi na nagsalita si BP Sara. Ang tanong lamang, yung bang mga pahayag ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun kaya yung si Ontiveros kanina, I disagree with her in almost everything she says. But this time, may punto siya. Kaya ang tanong niya, simple lang Hindi naman yun naprobahan na nagkontrata siya ng assassin. So ang tanong ko, ito ba, krimen ba ito? O maling asal lang ng Vice Presidente? Ang sagot niya, nag-deliver na siya ng kampanya laban. Ano bang klase? Ito namang presiding officer. Wala na itong ginawa, kundi overrule ang objection. Kung hindi naman, pinapayagan niya. Kaya nagkamali kayo ng kuha ng presiding officer. Maliwanag ang saligang batas na ang Senate President ang presiding officer. Bakit ganyo? Ang Senado ang impeachment court. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O edi yung Senate President. So, necessarily, ang presiding officer ng impeachment court, di dapat yung Senate President. Kaya nga nakalagay sa batasyon ang Senado, ang impeachment court. Dali sabi, as a general, lahat na impeachment ng impeachable officers sa BC ay sa Senate President. Siya ang exception lang doon kung Presidente. In fact, yung rules ng yung rules nga ng Senado, ginaya yung konstitusyon. Okay? Binago nila, mali pa ang pagbabago kasi hindi nila sinunod yung rules nila. Pangalawa, walang quorum nung inamyenda nila. Bakit walang quorum? 12 lang sila, 13. Sabi ko nga, it's a useless. Kasi, ba't ka magpipresenta ng isang testigo at ng ebidensya na hindi naman dinidispute ng kalaban mo? Nagwe-waste ka lang time. Kaya kung ako abogado, pagkatapos mo ng direct examination, sabi ko sa court, no cross-examination. Sabi na sa ligang batas, ipinagpapalagay ang lahat ng akusado at respondent, whether impeachment trial yan or sa isang hukuman, ang akusado ay pinagpapalagay na inosente. Pangalawa, hindi siya kailangan magpakita rito, hindi niya kailangan in fact magbigay ng ebidensya. Kasi sa saliging batas, sinasabi, kung ikaw nag-akusa, ikaw ang magpatunay. So kung hindi mo mapapatunayan, bakit naman ako magpapatunay? Ikaw nag-aakusa sa akin. Hindi siya dapat pumunta rito. Kasi siya nagpresenta ng testigong niya. Ano bang pinapatunayan ito? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at ino-authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense or hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa at ng court at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless witness. It doesn't prove anything. Kasi yung pinuprubahan mo, hindi naman dinidispute ng kabila May narinig ka bang na dinispute nila na, hindi sinabi yan ni Inday Sara. Sinasabi nila, tingnan yung context, ba't niya sinabi yan? Yun ay sagot sa tanong na nanganib ang buhay niya. Bakit niya sinabi yan? Kung baga, nagsusumbong siya sa taong bayan na may gustong pumatay sa akin. At ang tingin ko, ang papatay sa akin itong 3 taon to. Kaya, iganti niyo ako pag ako'y napatay. Kaya ever since sinasabi ko, walang batayan ang pag-demanda kay Inday Sara. Ang talagang goal nila, siraan si Inday Sara, i-disqualify maging kandidato sa Panguluhan sa 2028. Yun lang naman talaga layo nila, wala nang iba. Para manatili sila sa kapangyarihan.
beyond their term. Ngayon ay kitang-kita na natin yung ebidensya na ito'y naratibo laban sa kanya, propaganda laban sa kanya upang siraan lamang siya. Walang iba.